Nagsimula ang love story namin dahil sa isang common friend. Madalas na akong nahihilo noon tuwing nagbabasa ng libro. Kaya imbis na libro, text na niya ang libangan ko. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo ko siyang nakikilala kahit hindi ko pa talaga nakikita kung ano itsura niya. Ilang linggo na kami magka-text bago ako nag-decide na hanapin siya sa social media hanggang sa personal kami magkita sa main campus ng ASU Banga. Pareho kasi kaming estudyante ng Aklan State University. ASU Ibahaya ko, siya naman ASU Kalibo. Hindi kami yung tipong araw-araw, oras-oras magka-text. Meron kaming araw kung kailan lang kami dapat mag-usap. Pareho kasi kami graduating student. Hanggang isang araw ay na-hospital ako. Naisip ko huwag magparamdam pero nasa loob ko din na baka ito na ang pagkakataon ko mas makilala pa siya. At tama nga naging desisyon ko. Mas lalo ko siyang nakilala dahil dito. Hindi pala basta-basta ang naging sakit ko. Stage 5 chronic kidney disease, secondary glomerulonephritis. Dahil dito, nagsimula akong mag-undergo ng hemodialysis. Sa kabila ni lahat, pareho din naman kami nakagraduate. Siya BSID, ako naman BSed. Hindi ako nag-take ng board exam. Pinili kong magpatuloy sa gamutan. Alam ko sa mundo sanay sukatin ng tagumpay sa diploma, lisansya at trabaho, madaling husgahan ang isang taong huminto. Pero may mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamahirap na desisyon ay ang piliing alagaan ng sarili. Hindi dito nagtapos ang aming kwento. Hindi siya nagbago. Isang araw, tinanong ko siya. Ang lalim ng sagot niya, pero ramdam kong totoo. Parang sinabi niya ring hindi lang ako dumaan sa buhay niya by accident. May intention, may paghihintay, may panalangin. Walang ingrandeng mga bulanglang, walang paniligaw stage na may kilig moments. Walang mala fairy tale na eksena. Ang meron lang, dalawang taong tahimik na umamin sa sarili na mga nanilangay sa isa. Hindi ko na kailangan ng romantic moves para maniwalang mali na ako. Hindi ko na rin hinahanap ang mala fairy tale na kwento na napapanood ko sa pelikula. Dahil sa mundo ko, napuno ng hospital rooms, dialysis sessions at pagod na katawan, ang pinaka-romantic na bagay ay hindi bulaklak, kundi presensya. Hindi love letter, kundi paghahatid at pagsundo. Hindi sweet captions, kundi tahimik na paghawak sa kamay habang lumalaban ako bilang isang CKD patient na nagdadialysis. Araw-araw, pinipilit na ako samahan sa laban na hindi madali at doon ko naintindihan ang tunay na pag-ibig, hindi sinusukat sa kilig. Sinusukat ito sa pananatili, sa sakripisyo, sa pagpili sa iyo kahit mahirap. Isang araw, nagtanong ako kung totoo ba ang 2 years ago. Napangiti na lang ako, saka ko naisip na minsan ang mga kwento ng buhay ay nagsisimula sa napakasimpleng paraan. Isang number, isang kaibigan, isang simpleng pagkakataon lang. Pero minsan pala, doon nagsisimula ang pinakamalalaking kwento. Minsan, ang pinakamagandang love story ay hindi yung pinakamaingay, kundi yung tahimik lang, pero hindi ka iniwan. Akala ko noon, ang perfect timing ay walang sakit, walang luha, walang takot, pero mali pala ako. Duman ako sa pagkawala ng career, sa pagharap sa dialysis, sa paulit-ulit na admission at surgery. Maraming bagay ang nawala sa akin, pero may isang bagay na hindi kailanman umalis. Siya na aking palagi. Hindi niya ako minahal sa pinakamaganda kong anyo. Minahal niya ako sa pinakapagod, pinakamahina, at pinakatotoong ako. At doon ko naintindihan ang ibig sabihin ng tadhana, na kapag nakatadhana sa iyo, hindi siya dumating
para gawing perpektong buhay mo. Dumating siya para samahan ka sa hindi mo perpektong buhay. Dahil ang kwento namin ng patunay na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kalusugan, kakayahan o hinaharap, kundi sa araw-araw na pagpili na mahalin ng isang tao kahit kailan, kahit ano pa ang kalagayan.